Oras natin, 2 minuto makalipas sa ikasyam ng umaga. Hello, hello, hello. Kumusta ko po? Ako po Perry Pang and welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Live tayo sa radyo, RW 95.1 at syempre po sa Facebook. Papi! Magandang Miyerkules sa ating lahat. Ados na po ng Abril 2025 at 40 days na lang bago ang 2025 national and local election. Albert B. Lacadlale, good morning. Maya payabak yakam, Mr. Boy Santiago and Mr. Perry Pangan. Happy Wednesday morning to Kaya you. kanti mo rin tong. Muli na ka. At lahat ng ating taga-subaybay sa radyo at sa Facebook Live, hello. Nano mo ito? Mamaya ka pera, papi. Hello. Palitan po ng piso sa dolyar, 57.38. Yan, 0.38. 74.22 ang pound. Hong Kong dollar, 7.38. 40.10 ang Canadian dollar. Singapore dollar, 42.76. Australian dollar ni Paring Abel at Maring Mendoza, 36.04. Bahrain dinar, 152.26. Saudi Real, 15.30. United Arab Emirates Drum, 15.62. Ang euro ni Senyor Raul Lico Paquino, 62.08. Korean won, 0.0391. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Magandang umaga kay Assistant District Engineer Noel Pasco ng DPWH na ngayon ay retired na. Magandang araw. Si Oliver Patawaran, Benji Dugka Coranan, Tony Sinamban, Alvin Mariano, magandang umaga po sa inyo. Si Don Manolo Feliciano, Boy Santiago, lagi nakamonitor sa atin. Niyang gumigising. Morning, Torni Pogi. Morning. Luno pala rin. Sano? Deng mag-claim Pogi. Tabi itong mayangon ebe. Kaya kilalamit ang mayor na ning apalit. Oo. Nanya Lagita. Tirso. Oh. Lacanlale. Ang dali ah. Ika niya ni kaya ako ba rin pipagkwentuan deng mete. Dinda mula kanya rin santuario. Suk malosip. O kasalisin. Okay, ba't itang metong pa? Kapitan Buboy. Oh. Pogi. Angeles. Timpang metong. Mayor Pogi. Nino pa? Don Manolo. Torni Pogi. Oy Pogs. Sulier. Oh, anong kaya. Kawais na nga pong Boy Santiago. Okay na nga. Kabalya. Naman. One eh. Original yan. Tiga Bacolor na eh. Ados Abril 1877. Balo mo ang palampilidong Laksamana Albert. Lula klase. LAC, LAX, ini LAK. Laksamana. Mibay siya po Concepcion Tarlac. Ados Abril 1877. Yang sinulat kaya nobelang Anino ng Kahapon ng 1907. Maging translator yan naman for the Institute of National Language at sinulat ka rin na kaladyaryo. May ang uyabi, 23, yung Enero, 1966. Nilapin din marakalama na rin eh. Naman, laksa. 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 Ikiyan kaya. Lano pa ta? Laksamana. Wala. Laksa mana. Lak. Wala mana. L-A-C-K. Lak. Pwede. May nibatan niya po Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies. Pamani muna ng Rabbi Pangan Tanting ko. Noong Abril 2, 1788, ipinanganak si Francisco Balagtas, ang prinsipe po ng Manulalang Tagalog, at may akda ng Florante at Laura. Nang manirahan sila sa Tondo, Maynila, isa siya sa mga tinuruan ni Jose de la Cruz. Ito yung Joseng Sisiw na gumawa ng tula. Nang lumipat siya sa Pandacan noong 1835, nakilala niya si Maria Asuncion Rivera na naging inspirasyon para maisulat ang Florante at Laura. Yumao po si Balagtas noong Pebrero 20, 1862. Napag-alaman sa isang pag-aaral sa Estados Unidos na ang pain receptor sa ating utak ay gumagana kapag nakita natin ang mataas na presyo ng isang bilihin. Pero kapag gumamit naman ng credit card sa halip na cash, ay nag-aalis ng sakit na parang anesthesia sa ating utak.
Ito ang dahilan kung bakit napapagastos ng malaki ang isang taong mahilig gumamit ng credit card. Ikaw ba yan, Albert? Ako? Pwede. Para ka nangangaba Swipe it. yung, ano ibig sabihin nun? Magkano average mo na utang every month? At ilan ng credit cards Hindi, mo? ako kasi sa gasolina ko nagagamit ang credit Hindi card. ko pinapakialaman kung pati sa mga babae nagka-credit card ka. Baka meron na swiper sa kilikili ngayon, malay natin. Ang tanong ko lang kayo, Ayoko ilan na. ang credit card Ayoko mo? na pinatutunguhan ng tanong mo. Kaya nga, mabuti hindi ko Para sinabi sa puwet. mapipg-18 tayo dito. Malamang, ngayon. Tanong yung mga sagot lang, napakasimple. Oo. Ilan ang credit card mo? 4. Active. Isa lang. Di ba? Huwag ka yung, na magmay- yung tatlo na Ikaw ba, putol. Boy Santiago, may credit card o puro ka credit, wala kang card? Credit lang ako. Ayun. Credit lang. Hindi kasi alam niyo po kaya ko po tinatanong ito. Disiplina rin po ang kailangan. Alam mo ba yun, Albert? Na hindi ko mo may credit card ka, tira ka lang ng tira. Sayot sa gusto mo, babayaran mo yon. At huwag kayong magbabayad ng puro, may ano na, installment. Ba tawag doon, Albert? Oo, yung staggered payment. Tatagal kayo. Tatagal. Kasi ang ganda nung minimum, papi, nakalagay. Ba, utang mo 30 mil. Magbayad ka lang, sabi niya, ng 875 something. Ang galing na. Tumala ka naman yung tubo. Mismo. Yan na. O tapos, Albert, Ang parusang pagbigti. bakit ka lumayo doon sa mga credit card mo? Tapos na. Bibigti ka na. Ang bilis naman ng parusa. Parusang Ang bilis pagbigti. ng karma mo. O tapos, sige. Ang parusang pagbigti ay nagumpisa sa Persia noong 500 BC. Pero ito ay iginawad lang sa mga lalaki. Samantalang ang mga babae, pagsakal ang parusa. Dalawa klase sakal yan eh. Yan eh. Kabukal mo, yung mga nasasakal na sa relasyon. Kasal yun. O, yung sinasabi ko sa'yo, kamukha mo. Wala naman siyang choice. Pagka tinanong mo, papilin mo na kasing asawa mo. Nano, may kaklak. O, tapos, Albert, Oh, ang yung, gatas. yung Persia, ito yung ano di ba? Yung Iraq. O, ang gatas. Ang gatas ng balyena ay may 30 to 50% fat content. At ang consistency nito, yung lapot niya ay parang toothpaste. Ang galing, ha? Ano ba ang balyena sa Tagalog? Balyena nga. Hindi. Di ba pagkababae, bataba, balyena? Balyena, this is, yung ano to, yung Ano, hayop, whale? hayop ito, whale. Whale. Iba pa yung dolphin. Iba yung dolphin. Iba yung panchito. Lumba-lumba. Iba yung lumba-lumba. O iba yung panchito. Dolphin and panchito. Yeah. Tapos, iba pa rin yung pating. Ayo ba? Shark yung pating. Loan shark naman, yung mga nagpapautang. Malalaki. Na puro Na tubo. parang credit card. Okay. Sige. Laya ka na. Bati na, papi. Etong sila Edna Katanghal Nabong, magandang umaga. Rom Bernardo, Marins Conanan Hazel, si Leandro Lacanlale at Virgilio Gozon. Paribong! Kaklase ko yan. Yan, tsaka si Herminia Ocampo Bautista, Sherwin Levin Reyes, and Ryan Sawal at SB Kunanan sa Laginto. Ay sa atin naman mga pagpapatuloy sa pagbati. We wish the former first gentleman, Mikey Macapagal Arroyo, Mike Arroyo, na sana'y gumaling. Tapos pati pala si Mikey is not feeling well. Albert, nasa Sunstar ngayon, nabasa ko. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, buti na lang, walang kalaban. Naoperahan na rin pala si si dating Congressman Mikey. Oo. Parang ba Thyroid stage 1 Oo. thyroid cancer. No? Tapos yung kanyang ama naman, itong April 7, mukhang dapat nasa Singapore. Oo, kailangan maoperahan na naman yata. Kasi May medical procedure. yung dating naoperahan sa kanya nung 2007, Oo. parang namamagana naman. Nag-recur, Oo. kumbaga. We wish you all the best po. Former First Gentleman Mike Arroyo at yung ating congressman, si Mikey Macapagal Arroyo. At lahat po kayo na mga may karamdaman sa mga sandaling ito. Ay, Boy Santiago, ang laki pala ng itinaas ng presyo ng gasolina, ano? Martes kasi ngayon, hindi lang natin namalayan kahapon. Correct. Oh. Kahapon pala, nag-effect na yung 1 point something eh. 120 to 140 sa gasolina eh. Magkano? 120? To 140. Wow, per liter ha? Oh, yung diesel 1 peso to 120. Tapos yung kerosene, 1 peso to 120. ay nako po. May bumaba naman yung LPG. Magkano ibinaba? Centavos lang. Per
kilogram. Hindi ba, sa mga panahon ngayon, papi, pera pa rin yun. Oo. Lalo na hindi pa yata naisa sa batas o hindi pa napipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung wage increase. Alam mo ba, Albert, nagtaasa na naman pala yung kamukha ng singil sa LRT. Katatapos lang ng toll gate. No? Oo. Ngayon, LRT naman. Parang wala nang katapusan. Oo. Kukunin din naman sa tao yun. Tama ka. Ganun talaga, Boy Santiago. Yun talaga ang mindset ng mga namumuhunan. Siyempre, pag tumaas ang bilihin, sa tao talaga yun. Kasi tayo. Saka sa bayan lang yan. Halos sila. Yung presyo ng itlog, Albert, pinakialaman na naman. Tataas talaga Hindi yung pa nga na ipatutupad yung MSRP or something? yung maximum suggested retail price. Oo. Sa bigas, maging sa karne, ayun na lang kakainin natin ngayon. Tataas, pati presyo ng sardinas. Hindi mo naman kaagad maitaas ang sweldo ng empleyado. Oo. Sasara ka. Parang sa US, di ba? Dahil dun sa mga karagdagang tarif na inimpose ng pamahalaang Dami kasi nga pinapakialaman ng kumpare mo Sinasabi sa iyo. Para bang, nakabalik ako ha? Oo. Ako, hindi tayo ekonomista, no? Pero, parang malalaman natin kaagad na malaki ang magiging epekto nito sa taong bayan, di ba? Siyempre. Sibin mo 25% na tariff Sila ang receiving end. sa mga produkto. Yun po yung tariff po, yun yung buwis na binabayaran sa pamahalaan ng bawat imported na mga produkto. Iba po yung nilalagay sa mga manok na panabong. Tari lang yun. Walang F. Oo. Buti na lang. Pero mas matalas yung tariff kaysa dun sa tari. Mismo, di ba pareho may talim yun? Napakatalim ng dating nun. Ito pa, Albert, Cuidado, magdasal po tayo. Matinding dasal. Alam mo kung bakit, Boy Santiago? Bakit? Mamushit na naman in China, in Taiwan, papi. Oo. Ang laki pala na epekto nito sa atin. Unang-una, there are more than 250,000 Filipinos in Taiwan. Oo, kaya nga sabi nga ni napakalapit natin. Correct. Oo. Ito pa isang matindi. Magdasal po tayo ng walang puknat. Total, malapit na po ang Holy Week. Nagkaroon po tayo ng earthquake April 19, some years back. Ngayon, napakalakas ng tumama sa Myanmar tsaka sa Bangkok, Thailand. Let us pray na tayo po ay ma-spare na. Sobra na po ang tindi ng delubyo na dumarating po sa ating buhay. At ang lahat po ng yan ay nasa Diyos pa rin po. Wala ho tayong control dyan. Ang control lang po natin ay sabihan si Papi na si mag-time check na. Alas 9:15 na po ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! 1. Pero sino? 2. Pakinggan nyo! 3. Magbubukid party list! 4. Pamela 1 magbubukid sa listahan. Pamela 2 magbubukid iboto nyo. Pamela 3 magbubukid go sa ani. Pamela 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako ikaw. Magbubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Tatlong weather system ang nakakaapekto sa buong kapuluan at ito po'y magdadala ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ayon sa Pag-asa. Una ay ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa
Southern Mindanao, magdadala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dyan sa Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At magdadala naman ng mga kaulapan na kung minsan may mga banayad na mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Isabela at Aurora ang northeasterly wind flow. At yung pong northeasterly wind flow, parang ano rin to, parang amihan, yun po yung hangin no, na galing sa Hilagang Silangan. And ito namang isa pang weather system, yung easterlies, yun yung mainit na hangin mula sa Silangan, ang magdadala naman ng mga pag-ulan din sa iba pang mga bahagi ng ating bansa. Ano ngayon ang dapat gawin ni Juan de la Cruz, Albert? Kailangan po kahit na maganda magdala kayo lagi ng inyong mga ng mga pananggalang sa ulan at saka sa init. Yung payong wag nang kapote siguro kasi kapag biglang init hindi pwedeng kapote. Kung may motor ka, Albert, meron naman lalagyanan yan eh. Hindi man nakakabigat para sa inyo po yun eh. Di ba pumaparada sila sa ilalim ng tulay basta bumagsak ang ulan? Doon sila nagsusuot ng kanilang mga garments. Always be prepared po. Tangin yung mga sasakyan. Dapat naka-prepare din po yan. Makina nyo, gasolina, etc. and what have you. Huwag nyo titipirin yung sasakyan ninyo, lalo kung yan ang gamit nyo, at lalong kung yan lang ang ari-arian po ninyo. Okay? Si Albert nga, 6 ang sasakyan, worried pa eh. Tayo pa kaya tigit-tigisa lang. Oh. Ikaw ba, Boy Santiago, wala na pumaparada sa sasakyan sa bahay mo? Isa lang. Anak ka? Isa lang. Meron kang isa sa labas? Ay, hindi. Yun na yun. Ano yung yun na yun? Yun na yung ginagamit. Yung isa nasa Tire City. Wala na. Ikaw nga hindi ka naman tinatanong na Inuwi. nangingialam ka eh. Inuwi Nasabi na. lang na yung sasakyan mo, 6. Para bang, Kaya alagang-alaga sa Tire City. yung alin? Yung sasakyan. Tala ba kayo na-arkila lang niya yun, hindi lang siya nagpapalata. Kaya ito pong mga panahon na ito, hindi po tayo nakakasiguro, kamukha kahapon. Biglang umulan ng pagkalakas-lakas, buti sandali lang. Ito po ang pinanggagalingan din ng pagbaha. Di ba, papi, pagka lumambot na ang lupa, tapos biglang naulan, dadaus-dus na po yung lupa. Lalo na kung ito po ay kinalbo na at tinanggalan na po ng mga halaman. Samantala, ang COMELEC, Commission on Election, ay magsisimula na po ng deployment ng mahigit 100,000 automated counting machines at mga official ballots na gagamitin sa May 12 midterm election. Ayon po kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gusto ng COMELEC na makasiguro na yung mga ACMs at mga baloto ay nasa lugar na kung saan tayo boboto on or before May 5. Kasi ito po ay itetest na muli, finally, at isisil na po yan. At pababantayan na po sa mga pulis 24/7 hanggang sa dumating po ang halalan. Bumoto po tayo wisely. Nag-iisip po tayo dapat. Pag pinagpilitan sa inyo, tanggapin nyo, nanakawin din naman yan eh. Oo. Pero yung pa rin gusto nyo, ang iboto nyo. Ikaw ba, Boy Santiago, anong oras balak mong bumoto? Maaga para sa atin. 5 o'clock, open na. Gano'ng kalayo sa bahay mo yung voting place mo, papi? Simula dito hanggang doon sa elevator. Malayo. Oo, kung gagapang ka. So, buti ka umalis ng 5 o'clock. Hindi nga, wag ka magsisinungaling. Niloloko mo sarili mo. Ganun lang. Tatawid ka lang sa kalsada nga eh. So pag kami nagkakapit doon, maamoy mo na. Ay, ikaw, Albert. Hindi ko pa alam yung aking voting precinct ngayon kasi first time kong boboto dito eh. Napaka-intelihente mo. Bakit dati sa abroad ka ba mabota? Hindi, kasi dati sa may Mexico ako nagbumoboto eh. Ngayon Angeles na. Dito San Fernando na ako bumoboto. Kailan po yan? Etong election na to. Hindi, kailan ka pa lumipat? Ito kang last Mahal year. ba ang paglipat mo? Kumita ka? Sa paglipat? Hindi. Hindi pa? Hindi naman binabayaran ang paglipat. Ang pagboto Ang lumipat ka? ay sagradong karapatan. Ano ba pinagsasabi mo? Baka ang pagsasabi mo yung boboto ka sa Mayo 12. Yun. Oo. Ang tinatanong ko yung lumipat ka from Mexico. Dati ka sikat sa San Juan Putot eh. Oo. Doon Ngayon sa hindi San ka naman Juan. sikat sa San Agustin eh.
Hindi. Paghahanapin ng bahay mo, kailangan sabihin mo pa, okay, bumaba ka sa may tapat na Saints ko. Pero nung bumoboto ako sa San Juan, pumipila pa rin ako. Dahil, Kailangan pumila kasi dinatnan mo, nakapila. paano ka hindi pipila? Hindi ka naman sikat. Tsaka kilala mo yung mga tao doon, kilala ka nila. Hindi ka ba mahihiya sa Pero hindi kanila? ka pa sikat nun. Bumoboto ka sa San Juan Cat. Manaya ka na. Oh. Iba yung Santiago sa ayaw at sa gusto ng mga taga San Jose. Palabasan te. O, Chunay Tamboy, Marites yan, palabasan yun banang muli. At saka matuan. Kasi, sinasabi mo naman kagad yun, totoo Boy Santiago. Ikaw ba, Boy Santiago, nung last na nagka-election, that was 2022. Ang voting place mo ba, nilakad mo lang pagkatapos, first floor lang? Sa ground floor lang. Sabi San Jose Elementary School? Yes. Sabi kasi, inaakyat pa mabiga, diyan sa Mabalakad. Agahan nyo po, lalo na kung kayo may kasamang matanda sa bahay. Ilan sa bahay ninyo sa ngayon, Papi, ang botante? 4. So, sabay-sabay ba kayong pumunta sa polling precincts? Hindi, kanya oras kami. Tapos magyayabang ka lang. May tinta na ako. Kahapon pa, bumoto na ako. Ganon. Pwede na akong pumasok. Iwanan ko na At kayo. ikaw ba, sa edad mong yan, magkokodigo ka? Naman, Talaga? baka makalimutan ko Sige nga. 12 senador. Okay, tapos? Isang party list. Alright. Nasaan nakalagay sa balota yung party list? Nasa likod. Okay. Yung, Sige, i-educate mo kami. yung Tapos, congressman, okay. governor, vice governor. Yung congressman mo, iba pa rin doon sa party list. Oo. Ang congressman mo, third district ka Third niya. district ako. Tapos, Tapos governor, vice governor, board member, ilan ang board member mo sa district mo? 3. Yun. Mayor, vice mayor, 10 konsehal. Okay na. Okay na ako. So, saan mo kukunin yung merienda mo? Sa bahay lang. Sa bahay. Sa bahay na Hindi yun? ako makikimerienda. Wow. Believe ako sa'yo, Papi. Ha? Home delivery pa. Pinag-grab pa, ha? Pakatantun nga sa inyo para makapag-merienda. Bumoto po kayo ng mas maaga. Lalo na po ngayon, Albert, maabot pa rin tayo ng 42 degrees, 45 degrees sa ibang mga lugar. Tama ba ako? Oo, Ano ba sa Zambales? Iba, in particular. summer na Ganun ba yun? Parang balintunan at loko na mundo. Oo, tapos biglang uulan. Kaya nga. Kaya tayo nagkakasakit Ako nga, bisan biglang sumasakit yung likod ko. Kaya kayo pong mga may edad na, do not prolong yung nakaupo kayo. Nagbabasa o nanonood po. Gumaya kayo kay Boy Santiago, parang si Samuel Belibet. Lakad na lakad. Alam naman diretso. Lalakad. Lungob. Kanyari ang aso na malilula, Albert. Pero yung pag nakaupo ka, wag yung baloktot yung upo mo. Dapat diretso lang. Dapat diretso lang. Higa. Parang ang Philippine Military Academy ka lang. Sandali. Yan. Hindi, kamukha ni Albert, pag nagko-computer at nag-edit sa Sunstar, hindi naman pwede yung nakatayo siya. Pero kahit pag upo niya, hindi. Straight pa rin. Oo. Hindi niya napapansin yun Tsaka kailangan, paminsan-minsan tumatayo din kayo sa pagkakaupo ninyo dahil para ma-stretch yung katawan. Hindi yung puro upo lang. Kaya nga may post yung gadget niyo Lalo na Balita yung mo dyan, Boy trabaho. Santiago, meron ba? Eto, pinaghahanda na kayo. Nabanggit mo kanina ng Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang turo pa ng militar sakaling tuluyan na sakupin ng China at Taiwan. Sa kanya pong pagbisita sa AFP Northern Luzon Command sa Tarlac, sabi ni Bronner na malapit lamang ang Hilaga Luzon sa Taiwan, kaya dapat maghanda po sa pagdidepensa sa teritoryo ng bansa. Ito problema dyan, Papi. Are we ready? Sa isip, sa salita. At saan ang mga armas mo? Sa isip, sa salita, at sa ngawa. Nasaan ang armas mo? Kulang. Diba? Wala. Kasi sa liit nating ito at sa dami ng problema natin, domestically and internationally, we cannot afford na magkaroon ng gera, Papi. Believe you me. Wala naman dudang matapang tayo. Ibig sabihin, bakit? Alam mo, Bonifacio, hindi pwede yung puro kaatapang tao. Tingnan mo lang, sabi nga ni Albert, ngawa. What's gonna happen to us? We are only one missile away from disaster. Tingnan ninyo po. Ang sabi nga ni Yoyoy Villame,
yung kanyang kanta. Spears and Arrows versus Guns and Cannons. Kinanta niya ba yan? Oh. Hindi ko alam Madyalan. Hindi ko alam na gano'ng kagaling mag-English si Yoyoy. Ang alam ko, Bisaya yun eh. Sige nga, kantayin mo nga. Yoyoy. Ano? Sige nga. Yoyoy. Sino? On March 16, 1521, Okay, when the Philippines was discovered by Magellan. Yes, okay. Tapos. Yan, Magluga history na kayo yun, mo po ka ba na kantang Albert? history yun. Yung kantang Hindi ko yun, narinig yung pamosong linya mo. Ano nga yung linya mo? no? Fierce and Arrows, etc.? Spears and Arrows versus Guns and Cannons. O Tagalogin mo yun. Mga sibat at pana laban sa mga baril at kanyon. Hindi ba Britney yun? Ha? Britney? Yung? Spears? Pwede. O tapos, versus, Guns and Cannons. ano yung canon? Baril at mga kanyon. Iba pa yung camera. Tukil nga daging kababa. Sulbatana. Aluwarat ang dirinan ng pulbura ninyo, kahit labulan na lang. Kung may kamali ka, kayong mata mo, kanya muntan eh. Ayos ah. Bati na, Albert. Bati na, papi. Bago tayo mag-time check. Sulbatana lata. Sulbatana, wapin. Si Neglaus Paule, good morning sa'yo. At sabi ni Jimmy Pingol, ito, napag-aralan daw niya sa Economics 101 ay yung malusog at vibrant economy ay forces ng supply and demand ang nagdidikta sa presyo. Yeah, correct. Eto ngayon, ay pinababati ni Bal at ni Mayet Yuson, yung kanilang ina, Adoracion Yuson, kasi edad pa lang ni Papi, bata pa, 88 years old. From the Yuson family, dyan po sa Florida Blanca, Pampanga. Matanda ako ng isang taon dyan. Ang lakas ng signal natin doon, Boy Santiago, sa may Florida Blanca. Oo, malakas. Ay, ang mga pagbati mo pa dyan, Albert, at ikay mag-time check na. Ay, batiin ko muna si Dr. Larry Conanan Nang, ng Rural Health Unit ng Mexico. bakit minsan inuunahan ka ni Papi sa pagbati kay Larry Conanan? Nanonood. Kilala din niya ba? Oo, naman. Nakita ba na, Papi? Oo, Anong klase yung doktor si Doc Larry? magaling. Hindi nga, anong klase? Dalubhasa. Sinungaling kayo. Ito may pedya, ito may orto, o baka veterinaryo. Yan ang Diba, medicine kuya? yun. Lahat. General. Talaga? So hindi nagre-retire yan. General anesthesia. Oy, wag mo niloloko, baka mamaya hindi yan ang specialty niya. Tapos doktor pala ng manananggal. Kamag-anak siguro to ni Popoy Conana, nila Esto. O, batiin mo. Ito nanonood sa atin. Oh, nanonood din sa atin. Oo, si Popoy. Okay. Kung ganon, ay tayo ay pwede nang bumati siguro. Albert Lacanlale, time check na. Philippine Standard Time, 9:30 in the morning. Nanay, ikaing munang kabul, mumunang pantunan. Nanay, ing kasakitan, ikaing tunay mamelina. Nanay, ing sulunan ning bale at ning balen. Nanay Party List. Number 38 sa balota. This political advertisement is paid for and by Nanay Party List, Phoenix Gasoline Station along the Pogapan Road, Purok 2, Concepcion, Lubao, Pampanga. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na to, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na kay dating City Treasurer at dating Regional Director ng Bureau of Local Government Finance dito sa Central Luzon, si Ma'am Luningning Lianto. Happy birthday and belated happy birthday kay Rotarian Mike Singaran dyan sa Pradera Verde Golf and Country Club. Mike Singaran, happy birthday. Happy birthday. Classmate ko si Rodel Villanueva, birthday niya yesterday, hindi po April Fools yan, no? Totoo yan. At si Ate May Kiambao,
Happy birthday. And si Gracie Pineda, dyan sa Concepcion, Mexico, Pampanga. Si Mading Lugto, birthday ngayon. Sunny Mercado, happy birthday. Juntino Arosal Mangune, happy birthday. At yung kaibigan kong si Deng Yalong, birthday niya. Happy Alam niyo ba? birthday. Ikaw ba may kaibigan? Oh, Alam niya? alam niya. Kailan pa? Matagal na. Like kahapon, gano'n. Okay, sige. Sobrang tagal. Sino yung hawak mong papel dyan, Albert? Yes, birthday ngayon Nina Berna Dolor Oliveria ng OCFO. Ma'am Berna, happy birthday po. And Samantha Nicole Velarde ng CRMDM. Belated happy birthday naman kina Rolly Yupano ng Carworld Malolos kahapon ito. Bob Montenegro ng Hyundai La Union. Jose Miguel de Jesus ng CLTV 36. Isaiah John Dexter Muli ng Photon Metro Clark. And Emmanuel Manolito Tayag ng Carworld Pampanga. Happy Alam niyo birthday. ba na itong April 1 hanggang April 19, medyo mahaba-haba ang bakasyon ni Juan de la Cruz, Albert? Oo. April 9, next Wednesday ay Iyan ay Follow Bataan. oo, araw ng kagitingan. Okay. Ika, alwengke ka na. Araw na nagigiting. Si Boy Magiting. Santiago trying hard na magiting. 9 yun. Tapos pagdating po ng week after that, magsimula ng 14 po, Lunes Santo na. April 18 po ngayon ang Good Friday. Okay? Hindi ko pa lang po alam at sigurado kung anong araw po ipapako si Boy Santiago. Pero sigurado po yun. Okay? Pako na. Ang pangako mo. Kaya nga wala kang kibo eh. Pinapapako ka. Happy 75th birthday, Opong Mendoza. Galing kay Allen. At Happy si birthday Anthony po. Mendoza, happy birthday. Ang daming may birthday na Mendoza. Alam mo ba, Boy Santiago, na pagkaya na ang edad mo sa mundong ito, Ano yan? kamukha nung ipinadala sa atin, may tama eh, lalo na para sa'yo. Kilala mo si Rene Legaspi, Aha. Celtec. Medyo wala. mahaba-haba yung kanyang ipinadalang mensahe. Wala pa. May 60 na ba yun? Wala pa. Well, depende sa kausap niya. Pag ikaw daw po papunta na ng 80, kamukha mo, Boy Santiago, ilang taon pa bago ka mag-80? Yung malapit na sa totoo, alam naman ng tao sinungaling ka eh. Game na, game na. Ilang taon pa? 60 na ako. Ha? Ay, Ala- wala. Alam mo, 70 ka ba talaga o 80? Ah, Babasahin ko na kasi ito eh, Sige. pagka sinabi mo lang. basahin mo na. Okay. 70 is an important mode in life. From any perspective, people over 70 are considered old, whether you like it or not. At this point, the gorgeous sunset is approaching the horizon, and the colorful life is also coming to an end. According to official public data, only 44% of all natural persons can cross the threshold of 70 and turn around to walk on the road to 80. Ibig sabihin niya, Papi, yung mga namamatay, nandun na sa gilid na yon. Pag ikaw ay 70, medyo mag-countdown ka na. 70 to 80 is a difficult decade in life. It is an eventual period of life in old age. This interval will experience accelerated aging, and all organs are irreversibly degenerating and wearing out. Just like a machine that is about to be scrapped, but still running slowly. This period is the outbreak period of many diseases due to the reduction and mutation of the human immunability. Na medyo mahaba po yan, kulang po tayo ng oras. Kaya ang ibig sabihin nun, pagka kayo dumating na sa ganun, enjoy life. Are you enjoying your life, Boy Santiago? Naman. Are you happy? Kaya pakulkul ko na yun eh. Inano? Tameto ka posti. Para kutkut na ka rin, mga talakad. Mais ka. Tameto ka bitis. Bakit palibot, manyan. Albert. Kaya nakamuha na. Malayo ka pa, magana buhay ka pa. Good luck. At eto na, magtatrabaho na ako. Dapat lang. Bumaba ng 19.37% ang mga krimen na naitala dito sa Central Luzon sa buwan ng Marso ayon sa Police Regional Office 3 o PRO 3. Sa isang ulat po na ibinigay ni Brigadier General Jean
S. Fajardo, ang director ng Regional Police, nakapagtala daw ng 1,057 na mga krimen dito sa Central Luzon. Pero ito, kung ikukumpara mo sa mga kasong naitala mula Pebrero 2 hanggang Marso 1, 1,311 cases yun noon. So ngayon, mas mababa at 1,057 cases lamang. At yung pong 254 na mga kaso na mas mababa kung pagkukumpara nga yung dalawang period, no? Dahil po daw po doon sa pinaigting na mga aktibidad ng kapulisan at saka yung police visibility o yung pagde-deploy ng mga pulis. Mas maraming pulis sa maraming lugar dito sa ating sa rehiyon. Ang mga index crimes at saka mga non-index crimes katulad ng murder, homicide, physical injury at robbery ay bumaba po by 38.01% mula sa bilang na 271 noong February 2 hanggang Marso 1, 168 na lamang ang naitala, no, para dito sa buwang ito. And dinagdag pa na yung non-index crimes, kasama na yung mga violations sa mga special laws at mga iba pang mga paglabag sa batas, bumaba by 14.52%. Yan. Sana ay magtuloy-tuloy. At kung yan po ang sinasabi natin nga, no, yung dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga kaso ng krimen dito sa ating rehiyon ay yung security measures na inilatag ng kapulisan at saka yung police visibility, isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan dagdagan. And kailangan, Albert, i-identify na this early. Ano ba at sino ba ang pwedeng pagsimulaan ng gulo? Alam naman yan eh. They should activate the local barangay units. Doon nanggagaling ang intel eh. Oo, pero kailangan makita natin na mayroong consistent na decline. Baka naman kung 2 buwan na ang pagkukumpara natin, ngayong buwan na to mababa, last month madami, yung susunod na buwan kaya. Premature calculation diba? siya pagka ganon. Dapat lalo pang paigtingin. Or hindi, kung ikukumpara natin, tingnan natin yung historical, siguro 1 year. No, ano ba yung klase? Baka mamaya ups and downs talaga yan. Merong buwan na lean months. Yung hindi masyadong negosyo. May lean month. Hello. Ang importante lang talaga una sa lahat, Boy Santiago, buwagin yung mga private armed groups. Pagkatapos kamukha ni General Fajardo, she has all the right to visit personally, Papi, yung mga warring factions. Kausapin. Kasi minsan, Papi, ang nagiinit ang ulo yung mga tauhan eh. Hindi naman yung leader eh. Nakita lang sa karsada, nagkatingin ng masama. Away na. Kasi bata siya ni ganito. Yung siya bata naman ng ganon. At kaya inuulit ko lang po, ay mga motorista na may init ang ulo. Huwag kayong hahawak ng baril at huwag kayong hahawak ng manibela kung mainit ang ulo nyo. Napanood mo yata yung viral na... Ulit-ulit. Kamukha mo nga eh. Grabe naman. Kamukha mo nga. Hindi, nagtataka lang ako. Hindi nga kamukha mo. Tanong mo ko sino. Yung tricycle driver. Ano pinagtataka mo? Sige, sagutin kita. Bakit may dalang baril? Di ba? May baril siya. May lisensya. Permit to carry? Wala. Astig eh. Diba? Akala niya siya above the law. Parang natatanda mo, na-monitor mo na ba, Albert? Medyo nagkaroon ng konting problema si Gabriel Go ng MMDA. Yan ang madalas mapanood sa TV. Sinita yung pulis. Oo. Alam mo, pareho lang silang may kasalanan doon. Mainit ang ulo ni Gabriel Go kasi ang feeling niya, komo pulis to eh. Alam mo yung ganun? Ego. Pwede ka na. So kung nagpasensyahan na lang sila, wala namang ganun. Masipag yung Gabriel Go. Nakatagpo lang siya ng katapat niya. Kina-question sila. Di ba? So ngayon, sabi ng, yung palang, ang nakikialam pala sa ganyan, Napolcom, Boy Santiago. Sa panig naman ni Gabriel Go, MMDA naman. Pag-usapan na lang po yan. Mukhang mabait din naman yung pulis eh. Siyempre, lahat po tayo nagkakamali. Eto, pagkakamali. Alin? Kina-question ni Mayoralty Candidate Mike Tapang. Yung bigla raw tumaas yung kita
nung pharmaceutical company ni incumbent Mayor Jing Capil. Pinakikialaman na pati personal. Oo, Ayos, eto. Hindi kasi nung 2019 to 2024, 4.3 to naging 3.5 million lang ang kita. Okay. Tapos naging 97 million itong 2025. Baka marami na ibenta, papi. Oo. Yun yung time na simula nung masuspende siya, ano? Hindi. Yung lumaki ang kita. Oo, etong sinasabi niya, yung distributors ng drug at saka nung mga gamot, no? Makaraw sa influencer. May mali siya yan. Iniugnay yan sa Pogo. Ako paniwala mo. Huwag na tayo magkaplastikan. Kung hindi illegal ang transaction mo, Boy Santiago, okay, legal yung pharmaceutical company, right? Nag-ooperate yan, correct? So, ano bang negosyo ang ayaw? Halimbawa, yung, ano siya, Taste of the Blue? Yung, Taste from the Greens. O yun. Pagka hindi kumikita yung kay Albert, after 6 months, mag-a-assess ka, Albert. Sasara na ba o mall na lang ako kumikita sa'yo? Kamukha nung kakilala ko. Kilala mo, papi, Dawang Basa, tsaka yung asawa niya si Miriam. Nung dumating yung malalaking mga establishment sa Bataan, wala. Sorry ka pag hindi ka nakasabay. Now, in the same manner, palagay ko dahil political season na ngayon, at dapat magpaliwanag si Mayor Capil. 4.3 naging 97 million. Aha. Bigla. Iniuugnay yan doon sa paglaganak ng Pogo. Yun. Normal yun. Paliwanag po. May mali siya yan, may politika pa. Hindi pa po yan. Marami pa po mga darating na hindi karapat dapat kakakilagilalas na balita because of political season. Halimbawa si Albert, kahit na humabol lang yan ng konsyal, at nakita lang dumaan sa headquarters ng kalaban, o yun na, nakuha na ni Albert at in-infiltrate na siya ng mga kalaban sa politika. Nag-withdraw na. Tax Sa bangko. Yamjen Gonzales, magandang umaga sa inyo. Kamag-anak ba yun ni Albert tsaka ni CJ? Hindi ko alam. Alamin mo, tanungin mo. Tax. Kamag-anak ka baka mo ni Albert tsaka ni CJ? Si Dax Bondok? Payag ka. Kamag-anak yan si Dax. Tanggap mo. Taga-Mexico. Tanggap mo. Tax siya? Tax. Hindi. Pagka-tax ayoko. Ano malay mo, tam-tax yun? Ikaw talaga, Ikaw talaga. O kaya syntax, Time check ka na, Boy Santiago! 9:44 na po ng umaga. Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbabago't lakas. Akyat na basura, may bagong buhay. Sa bawat upuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan. Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Umaasa daw ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sa pamamagitan ng technicality makakakuha sila ng parang reprieve para pansamantalang makalaya. When you say makalaya, pauwi siya sa Pilipinas? Ano siya? Bari habang dinidinig ko, makakauwi siya dahil... Tapos pagka nililitis, ano na lang? Parang out on bail, mga gano'n, video diba? Call na lang, gano'n. Hindi, kung kailangan pumunta siya doon, kung ng live. Pwede. Diba? Oo. Kasi meron daw 3 mga dahilan para ang isang akusado ay mabigyan ng interim release, no? Okay. Isa dito, yung risk of flight.
Kung wala yon, pangalawa, yung risk of interference of witnesses with evidence. At yung pangatlo, yung risk of continued crime. So una, kung yan ba may flight risk, ibig sabihin anytime pwede siyang mawala. Okay, yung alma tumakas. Tumakas. Okay, Oo. biglang naglaho, parang Yes. bula. Oo. Pangalawa ay meron bang, kung siya ba pansamantalang makakalaya, may pamamaraan siyang gagawin para yung mga ebidensya o yung mga witness ma-impluwensyahan niya. Okay. Pangatlo, kung makakalaya ba yan, patuloy niyang magagawa yung mga krimen na inaakusa sa kanya. Yun. Oo. Kung daw doon sa tatlong yun, wala naman daw wala nang present doon sa tatlong factor na yun ayon sa legal team ni Duterte, kaya sila yung maasa na maaari silang makahingi ng interim release para sa dating Pangulo. And he should be presumed innocent until proven guilty or Correct. otherwise. Oo, gano'n naman But yan. ang tanong ko sa'yo, ganire, gaano kalakas ang ebidensya laban sa kanya? Number one, that has yet to be proven. Number two, is he still physically fit to face the rigors of the trials? So abangan ng susunod na kabanata, matagal pa po iyan. Meron nga nagsabi sa atin na abutin pa ron ng 2028 bago ma-appreciate yung lahat ng mga ebidensya na ihaharap. Siyempre, may ebidensya yan, Albert, tas may counter-evidence, etc. etc. Yes, ihimayin yan, Papi. Okay, basa o bate, Papi? Oo, magandang umaga sa mga Tigalunsod Angeles. Busy na yung mga tao riyan, lalo na yung mga kandidato. Ba maganda laban? Oo. Albert Bate. Magandang umaga kay paring Edgar Crisostomo ng Chrisman Printing Services diyan sa may Salapungan, Angeles City. At saka sa inaanak ko si Eda Hori at saka ang kanyang asawa si Tomohiro. Korean? Hindi, Japanese. Japanese. Bakit? Lahat ba na may ganyan tunog na pangalan? Japanese? Hindi, pero siya talagang Japanese. Ba't mo alam, kilala mo? Yan, inaanak ko Yung alin? Yung inaanak ko sa kasal. Yung anak ni paring Edgar Crisostomo. Ang napangasawa niya, Japanese. Oo. Swerte yung... Filipino Japanese. mother, Japanese father. Yun ang swerte. Pero sa ninong, di masyado. Swerte ang ninong. Ang ninong. Oo, swerte ang ninong. Niyayaya na sa Japan Boy Santiago. Ninong, kailan nung kay Papasyal doon? Sagot namin. Oo. So makikipagkita sa iyo yung inaanak mo sa Japan, ganun? Nandito sila sa Pilipinas. Ba't ka pa alis? Diyan naman pala, di magkwento kayo ng hapon. Mariosip. Ika talaga na buri mo na yung gagastos. For the love of the in-laws. Sino wari may ka-invento ka rin, Albert? Pagtura mo niya, Google be. Papi, malapit na naman tayo maubusan ng oras. Ay, magandang umaga sa mga tiga-video dyan sa may Walter Mart, San Agustin. Okay. Nakikinig sa atin. Ay, ulitin ko lang yung ating pagbati, hindi na sinagot. Kung birthday ba o anniversary, basta't kamusta na lang siguro. Si Inang Adoracion Yuzon, 88 years old po. Ito po yung magulang ni Bal Yuzon at biyanan ni Mayet. Good morning po sa inyo at sana'y masaya kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Amen. Papi, kung wala ka ng mga babatiin, Albert, kung wala ka ng babasahin balita, magdasal ka na, Boy Santiago. Mahal na Diyos, tulungan mo po kami magtiwala sa iyo at purihin ka habang pinoproseso namin ang aming mga emosyon. Amen. Yung kakatamong amanong Kapampangan, talakasilab, flammable or prone to burning, talakasilab. Ikay Albert, arsonist. Hali, manyilab ka. Sakto mo doon, talakasilab is flammable. So ibig sabihin ikaw, flammable ka na Oo, maligwa akong masilab. Okay, munta ka kita. Lalo na ikay, panyilaban nyo. Masangin, huling makanyan niya, Boy Santiago, dinanda kang pabuya. Nano ito? Magdala kami itong fire extinguisher kita. Pakarga mo niya mo. Sino nasa technical department, Boy Santiago? CJ Bondok. Yun po nga aming pinapaalala po sa inyo. Mag-isip po, bumoto, kumonsulta sa inyong pamilya at sino ba ang nararapat. Yan ba'y pag nahalal, maninilbihan sa bayan o sisilbihan ng bayan? Yan ba'y nagpapayaman o lalong yayaman? At higit sa lahat, magdasal po tayo. Lagi, lalo na po doon sa tinatawag na Big One. Wala po tayong tinatakot pero nakita nyo,
ang nangyari sa Myanmar tsaka sa Bangkok, it could happen to us. In April, some years back, nagkaroon na po tayo ng earthquake dito po mismo sa Pampanga. Nasaan ka nun, Boy Santiago? Nasa opisina ka rin? Wala. Okay. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. God bless. You are a child